Hello! Magandang umaga, magandang hapon, at magandang gabi sa inyo lahat, saan man po kayong panig ng mundo naroroon. Welcome to The Viewpoint with Mang Temyong. Mang Temyong po at the series. Yan, nagbakil pa. Intro na lang. Well, ganyan talaga. Well, pag-uusapan natin ngayon ay napakahalaga sapagkat ito po ay may kinalaman sa proyektong ating pinopondahan natin mga taxpayers na iniimplementa naman ng gobyerno ginagamit naman ng gobyerno bilang proyekto. Ano po? Ano ba yung tinutukoy ko na proyekto ng gobyerno na mula sa ating mga ulitin ko galing po sa ating mga taxpayers yan nililinaw ko lang po. Yan po yung tinatawag na tupad. Ano po ba yung tupad? Yung tupad po ay yan po yung tulong panghanap buhay sa ating disadvantaged displaced worker. Commonly ito yung tinatawag na kung familiar kayo sa ito yung tinatawag na cash assistance or yung tinatawag na ayuda. Ito yung binibigay sa mga displaced workers, sa mga underemployed, din sa mga seasonal workers. No? Sila po yung beneficiaries niyan tupad na yan. Dahil maari kasing nangyari na nakaraan, di ba? Nagkaroon ng lockdown. So, paano sila makakapagtrabaho? Walang patrabaho noon dahil nga lahat tayo ay nag-iingat sa COVID, di po ba? So, apektado yung kanilang pamumuhay. Paano naman nilang bubuhayin yung kanilang mga pamilya? Kaya, nung panahon ni PRD, nag-umpisa yung cash assistance na tinawag na tupad na para sa mga displaced, underemployed, tsaka yung seasonal worker. Ang pagbibigay ng cash assistance yata nito ay for a minimum period of 10 days but not exceed the maximum of 30 days yata, pero sabi nila 90. So depende on sa nature of work to be performed. Maganda yung layunin, maganda yung purpose bakit binigay yan ng ating pamahalaan, no? Yan mula sa taxpayers man para makatulong na maihahon ng mga ating mga kababayang mga empleyado yung kanilang kabuhayan dahil sa malabis na naapektuhan ng pandemya, no? Maging ng mga ilang mga force majeure event, no? Kagaya mga natural disaster na po na maring naapektuhan sila ng matinding pagbaha na nag-cause ng hindi nila pagtrabaho, ano po, sa iba naman maaring biglang nagsarado yung kanilang kumpanya dahil nga din sa nangyaring naklat, no? So, yun ang purpose kung bakit nandiyan yung cash assistance o yung pagbibigay ayuda sa mga empleyado natin na displaced, underemployed, saka yung mga seasonal worker. Pero ang nakakalungkot lang, kahit ganong kaganda yung purpose or yung kadahilanan, yung proyekto na inilunsad ng gobyerno, ang nakakalungkot kahit maganda yung purpose niyan ay nasasamantala naman ng iba nating mga politiko. Gaya nga ng nasaad doon sa privilege speech ni Senator J.V. Ejercito na may kinalaman di umano na nagamit yung tupad sa San Juan sa hindi tamang kaparaanan. Kaya nga sabi ni Senator JB dito, at ito ay mula sa isang news item, no? Sabi diyan,
JV bears alleged corruption in San Juan City's social aid program. So sabi ni Mayor, or rather ni Senator JV, hindi kasi dati siya mayor ng San Juan. Naalala ko lang, lumusot pa yun. Balik tayo ulit doon sa privilege speech, nilalaman ng, o bahagi ng nilalaman ng privilege speech ni Senator JV. Sabi doon, allegedly, these are all allegations, allegations niya to, may isang biktima galing sa barangay Banong Bato ng San Juan City, of course, na nagsumbong na meron daw na isang konsehal or isang staff ng councilor na binigyan siya ng transaction code para sa Palawan Express. Yung transaction code kasi yung gagamitin yun para makuha nila yung cash assistance ng galing sa tupad. So, di umano, intusan siya ng staff ng councilor na i-claim yung 7,500 na tupad cash assistance. Pero, eto yon. Eto ang sabi ni Senator JB. Sabi daw nung councilor, 1,000 lang daw yung mapupunta sa biktima. Imagine, 7,500. 1,000 lang mapupunta sa biktima. Kung totoo man ano mangyayari doon sa 5,500? Allegedly, sabi, ikakaltas, isasantabi para kay Mayor. Yun ang pahayag or yun ang nakapaloob doon sa statement ni Senator JB, no? Yung kanyang aligasyon laban sa pamunuan ng San Juan, particular kay Mayor Francis Zamora, no? Sabi nga ni Ejercito, disgusting, no? It's disgusting dahil yung pera na dapat na magamit noon mga nilang kababayan, ginamit para sa sariling ambisyon or political gain or political ambition, no? Instead na maging beneficiary to dun sa mga recipients, no? Ito yung ginawang parang reward sa kanila na mula sa politiko. So again, yan allegations lang, wala pang tayong enough proof para sabihin na oo, talaga nangyayari yan. Maliban na lang kung meron mga evidences na lumabas na patunay na yung mga aligasyon ni Senator JV ay totoo, kung may mga witnesses na lalabas na para patunayan or any evidence or documents na patunayan na nagli-link yung accusation niya regarding sa tupad na nag-uugnay nga kay Mayor Zamora. So, para mas maging malinaw sa atin yung ginawang privilege speech ni Senator JB, manghiram muna tayo ng konting video kay Attorney Claire. Attorney Claire, pera naman lang po ha, konti lang po, please. May issue din kay dito sa aming alkalde kasi nandito tayo sa San Juan Oo nga, no? Oo, 'di ba may issue din kaya sabi nga ni Mayor Zamora baka magsasampa siya ng rito. Oo, ng kaso kasi paano siya magsasampa? Oo. Kanino? Oo. Hindi ba privileges yun? Privilege speech. Oo. So, sabi ni Sir Rod, batay di sa naging privilege speech ni Senator JB, di umano magsasampa ng kaso si Mayor Zamora. Ang tanong ni Attorney Claire, paano magsasampa ng kaso ay privilege speech yun? Ano siya tawag ito, nasa plenary session
Oo, kasi mali yung misinformation. May sinasabing di umano, may cut o porsyento daw mula sa Privilege ayudang speech yata yung nakukuha partner. ng mga Binigyan diin ni Attorney Claire, privilege speech yun. Bakit hindi maaring sampahan ni Mayor Zamora si Senator J.V. Ejercito patungkol dun sa privilege speech na ginawa niya sa loob, bibigyan ko ng diin sa loob ng plenaryo o sa loob ng Senado. Meron po kasing Senate rule na ang mga Senado o mga senador, maging ang mga deputado o yung mga House of Representatives, kapag ka sila po ay nagdidebate or kapag ka sila po ay gumagawa ng privilege speech sa floor, anuman ang sabihin nila doon, may immunity po sila. So, hindi sila maaring kasuhan dahil yun po'y bahagi ng pagtupad nila sa kanilang sinumpaang tungkulin bilang senador. Kaya, kung ang gagamiting batayan ni Mayor Zamora ay yung ginawang privilege speech sa loob ng Senado, sa plenaryo, maari ba niyang makasuhan si Senator J.V. Ejercito? Tuloy natin sinasabi na Attorney Claire. Ano siya tawag ito, nasa plenary session Kasi mali yung misinformation. May sinasabing di umano, may cut o porsyento daw mula sa ayudang Privilege speech yata yung nakukuha partner. ng mga beneficiaryo. Sa privilege, pero pagka nagpa-interview pag nagpa-interview tong si Senator JV, at hindi niya nagagamitin yung plenary session, pwede yun. pwede siya. Welcome, Deputy Majority Leader J.V. Ejercito. Hi, sir. Magandang umaga. Yes, good morning everyone. Magandang umaga. Nice to be back in Kapihan. Sir, unahin ko na agad itong tungkol sa ayuda scam na in-expose mo recently sa Senate plenary. Sabi po nitong si San Juan Mayor Francis Zamora, kinu-question niya kung totoo ba yung video na ipiniresinta nyo, yung nagkiklaim na nagkakaroon nga ng kickback doon sa tupad program sa San Juan City. At ang sabi niya, dapat daw merong sinumpaang salaysay at kinu-question niya yung hindi daw verified yung video. Una sa lahat, as much as possible, at Sally, napansin nyo, bihira ko na nga, iniiwasan kong maglabas ng issue tungkol sa San Juan because sasabihin, ang mga displaced anniversary kami ni Zamora, ng mga Zamora, kaya nga tsaka every time maglalabas, mayroon akong ilalabas tungkol na i-raise na issue tungkol sa San Juan, ang binabawian kasi yung mga tao nakakaawa, no? Diba? Bakit naman dami mga alegasyon? Samantala ang ganda-ganda partner ng at hikain ng programa. Ito ay para matulungan ang mga displaced workers. Ito yung mga galing pa si partner nung panahon ng lockdown na hanggang ngayon partner, apektado pa rin ang kanilang hanabuhay. See? Even si Sir Rod nag-agree sa akin na maganda yung layunin noong program, yung tupad, yung cash assistance dahil may kinalamangan ito dun sa mga displaced worker, sa mga underemployed, dun sa mga seasonal worker, na naapektuhan ng lockdown. Kasi hindi pa naman 100%, di ba? Nakakabalik sa kanilang mga trabaho, itong mga manggagawa partner. Yung iba na kanilang dating pinagtatrabuhang kumpanya, baka nagsara. Oo, di ba? Ang lawak nga nito, partner. Oo. Nakita ko nga pati senior citizen Kasama kung So, ayan, didiscuss na nila about yung yung sa
May hinahabol kasi ko pero baka na-skip ko na. Pero kung sakali, pwede naman kayo pumunta dun sa video mismo ni Attorney Claire, no? Na nasabi din ni Attorney Claire yun, no, kung magsasampa ng kaso, just in case na magsampa ng kaso si Mayor Zamora, cyber libel kaya ang isasampang kaso. We don't know. But then, doon sa time na dumalo si Senator Ejercito sa isang forum, public forum, no? At inulit-uli niya yung sinabi niya na nilalaman ng kanyang privilege speech at mga accusation niya, allegations niya against San Juan, the city of San Juan, particularly kay Mayor Zamora. I think hindi na siya covered ng immunity nun kasi ginawa niya yon sa labas ng Senate. Kaya nga ang tanong ni Attorney Claire, ano kaya ang pwede niyang isampang kaso? Cyber libel? So we don't know. Hindi natin alam kung sasampahan nga ng kaso ni Mayor Francis Zamora si Senator J.V. Ejercito. Natanda natin, meron ng pangyayari niyan ng ganyan noong pa na isang senador, no, after nung kanyang speech sa Senate, nagpa-interview siya sa labas ng Senado at kung ano yung sinabi niya doon, hindi ng kanyang sinabi, even naman hindi na exact na sinabi niya, kung ipapaliwanag lang niya yung kanyang naging privilege speech sa Senate, sa labas niya gagawin yun, sa labas na Senado, no, wala na siyang immunity dun. Kaya makakasuhan na siya at kinasuhan nga yung particular na senador na yun na nahatulan nga siya ng guilty sa cyber libel. Nagkaroon lang siya ng temporal liberty dahil inalaw siya na mag-bail. Ano po, siguro familiar kayo dun sa senador na yun. Hindi ko na i-mention yung name, i-search nyo na lang. Yan. Binigyan ko pa kayo na assignment, no? Actually, hindi lang naman sa San Juan nangyayari ang ganyan na may mga, di umano sabi, hindi lang sa San Juan nangyayari yan, no? Kung meron man, no, na pag-abuso sa mga proyekto ng gobyerno, maging noong pa. At yan ay pinuna na ni Senator Ping Lacson. Nakita nyo, sabi nga, di ba? Kailan yan? 2022. Sabi ni Senator Ping Lacson, Lacson claims some politicians using tupad program for elections 2022. So, hindi lang po ngayon yan na nagamit ang tupad, kundi maging noong 2022 pa or 2021 pa, no? Na nagagamit ito ng mga politiko for their personal ambition and personal gain, na ayon nga kay Senator Lacson dun sa kanyang pahayag, no, yung mga displaced workers, no, are being used by some ambitious politicians, no, ginagamit ng mga politiko, no, na magbigay sila ng cash assistance, tapos pinalalabas nila na yung cash assistance din personal na galing sa kanila, na yun proyekto nila through tupad or government project, cash assistance na tupad. So actually, hindi lang naman tupad ang totoo lang, hindi lang naman tupad ang naabuso pagdating sa mga ibang mga politiko, maging yung 4Ps, di ba? O naalala nyo, ang daing mga politiko ang nagpakuha ng picture para itaguyod lang yung 4Ps na yan. Ngayon naman yung tupad ang ginamit nila. Sabi ko nga 2025 election is waving. Hi! So, kailangan ng mga ilang mga politiko na magpabango
and through our own expenses, no, sa using taxpayers money, no, para lang mai-push yung kanilang political agenda. Kaya hindi maalis sa isip ko, no, hindi mawala sa isip ko yung Senate bill na gustong mapasa sana ni Senator Santiago, no. Sabi nga Senator Santiago to shame vain politician through anti-EPAL bill. No, yung anti-EPAL bill na yan yung Senate Bill number 1967, no. Yung version ni Senator Santiago, hindi ito na-ratify, hindi ito napagtibay. Kasi ito tumutukoy ito na ito yung sinasabi ni Senator Santiago sa bill niya na yung credit dapat sa taxpayer. Kaya nga yung mga billboard niyo dyan na ang lalaki ng mga ngiti nyo, ang lalaki ng mga forma nyo, di ba? Ang gaganda yung itsura nyo, pagtatanggalin nyo, di ba, sa mga proyektong ng gobyerno, di ba? Not only sa tupad kundi yung mga nagpagawa ng ng kalsada, di ba? Makikita mo doon sponsorship, di ba, or sponsor na yung road widening is brought to you by Senator, Congressman, Mayor, Governor, di ba? Blah 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 blah, di ba? Na which hindi naman nila proyekto yun, proyekto ng gobyerno yun, pero inaangkin nilang kanila. Kaya nga ang tawag ni Senator Santiago, the late Senator MDS, no, na EPAL bill. At itong EPAL bill na to na kanyang pinupose, no, yung tinatawag nga niya na an act prohibiting public officers from claiming credit through signage announcing a public work project. Itong proposal niya to, itong bill proposal niya to is hindi lang para bang pag may nakita ka or na-post ng politikong yun, yung kanyang mukha pa-take down nyo na lang yan, okay na. Parang pagsabihan na lang, slap on the shoulder na lang, okay na. No. Yung proposal bill niya yun, may provision dun na may penalty. Ang mga politiko, ang tawagin nga, mga EPAL ng mga politiko, no, may penalty na nakaakibat dun para maiwasan na o wag nang gamitin ng mga o samantalahin ng mga politiko yung mga proyekto ng gobyerno for their personal gain. Siguro sa akin lang kung natupad ito, kung nagawa ito at napagtibay itong naging proposal or Senate Bill number 1967 ni MDS, siguro wala tayong nakikita ang mga politiko ngayon na nakabantad yung kanilang pagmumuka na ginagamit ang proyekto na galing sa ating tax, no, na pinatutupad ng gobyerno na inaangkin nila na kanila or kinekredit grab nila. Siguro kung napatupad ito, wala na tayong o napagtibay ito at ito yung naging yung version ni Miriam, ng anti-EPAL bill ay napagtibay, wala nang programa ng gobyerno ang magagamit sa corruption. Corruption is not only in terms of of money. That's one form of corruption, pero yung pagka-credit grab sa mga proyekto ng gobyerno at pang-aabuso sa mga proyekto ng gobyerno, particular yung mga cash assistance na yan, is one form of corruption din po yan. So sayang, no? Sayang. Sana nabigyan pansin. Actually, marami kasing kumontra din dun sa kanyang bill kasi ang ayaw nila dun yung accountability, yung penalties na harapin ng sinumang politiko, whether you're in Congress, you're in executive,
ano, or nasa LGU ka man, no, once na ginamit mo ang proyekto ng gobyerno para sa personal gain mo, para itaguyod ang ambisyon mo, mananagot ka. Yun ang ayaw nila. Yun ang ayaw ng mga ilan sa mga senador na humarang, tumutol doon sa Senate bill na pinropose ni yung Senate version ng anti-EPAL bill na pinropose ni Senator Miriam Defensor Santiago. Minsan naisip ko tuloy, paano kaya kung si MDSA buhay pa? Kamusta kaya ang Senado ngayon? Kamusta kaya yung isinusulong niyang anti-EPAL bill na pagtibay kaya sa panahon ito? We don't know. Hindi natin alam. Tayo ay nanghihinayang, pero sana dumating yung time na meron ding Miriam Defensor Santiago na na bumalik sa Senado. Hindi yung Miriam Defensor na namatay, meaning yung kagaya ng manindigan ni MDS, no, para umayos-ayos naman yung ating Senado, no, umayos-ayos naman yung ating mga kaganapan sa Senado. Yun lang ang aking take. So again, maraming salamat po sa inyo lahat, sa inyong pagsama sa akin sa aking munting LS, at sana po ay may naibahagi akong munting kaalaman. Again, kay Attorney Claire, salamat po sa inyong videos. Yung full video yun, pwede inyong panoorin kay Attorney Claire dun sa Attorney Claire Batas Natin. Yan. So ayan, maraming salamat. Huwag po ninyong kalimutan, sa araw na Linggo meron po tayong The Discourse Digest with Mang Temyong and I am Sean Wayne. 9 PM po yan. And of course, huwag niyo rin po sana kalimutang suportahan yung LS naman namin, yung channel namin ng aking butihing asawa. Yung Mornings with Vince and Ira. Yan po. Every Tuesday and Thursday po yan. Kakaiba po yan kasi life hacks yan eh. Walang politics yan. Yan. So, ayan. Again, hanggang sa muli po, this is Mang Temyong signing out. Bye!